Magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Yan, dito po ang inyong Lola Inday sa aking munting hardin sa tapat ng aming o sa labas ng aming kubo, hindi po tapat. Yan po ang aking plant box dito sa harapan ng aming kubo. Yan, naka-tiles po yan ang gilid para maganda pong tignan. Tsaka itong mga tiles po ay mga sobra po yan sa project ng mga nakalipas na panahon. Ayan po ang ating mga tanim. Yan, yung avocado po ay maganda po yan sa ating kalusugan. At ito naman po ang ating serpentina. Ayan mga kaibigan, ang serpentina. Ito po ay pag tumalsik na po ang buto nito, yan po ay kusang tutubo. Ayan po, ganyan po kapino yung buto ng serpentina. At isa po ito sa aking gamot sa aking breast cancer. Lahat po ng aking nararamdaman ay halo-halo na po yan ng mga dahon-dahon. Pero epektibo naman po. Maganda po yan kapag may serpentina tayo sa ating mga bakuran na para po tayong may drugstore. Dahil ito po ay nagpapababa ng blood sugar at nagpapa-normal po ng BP ng ating mga blood pressure. Lagay po natin dito sa puno ng kalamansi para tumubo siya. Yan ang ating kalamansi. Ganyan lang po yan siya. Kinakain po kasi ng ano yan ng tawag dito ng mga uod. Yan, pero kahit pa paano nakakasurvive pa rin, may bunga pa rin siya. At yan po ay nasa paso lamang. Diyan po yan sa kapatong sa taas ng aking plant box. Yan po, ito naman po yung ating guyabano. Nagtanim po ako ng guyabano para hindi po tayo habang buhay nangihingi sa ating mga mabubuting loob na mga kapitbahay. Yan, medyo malaki na po ang ating guyabano. At maganda po ang lahi ng guyabanong ito, matamis. At ilang panahon lang ay mapapakinabangan na po yung kanyang dahon. Kahit po hindi na siya mamunga, basta yung dahon ay mapakinabangan. Kasi yan po ang isa sa aking iniinom nilalaga na panggamot ko sa aking breast cancer. At hindi lang po breast cancer, mabilis din po ito magpanormal ng blood sugar at magpaayos ang ating acid sa katawan. Yan po ang aking iniinom. At ito naman po yung halaman na pinangalanan kong forever. Pero ang pangalan niya ito ay yesterday, today, and tomorrow. Nagtanim po ako dito, parang hindi po maganda kasi masukal. Kaya pinuputol ko. Tingnan mo, at saka kinagapangan niya yung mga dahon ng ating Christmas tree. Kaya gagawin po natin dito ay puputulin natin uli. Kasi kahit putulin, meron pa. Kasi kahit merong tawag dito, bulaklak ito na maganda, pero baka liit po ng space natin. Kaya hindi po talaga siya pwedeng palakihin. Kahit putulin ko siya doon sa puno dahil napakalalim po nitong ugat nito, ay sisibol at sisibol pa rin siya. Yan po ang ating serpentina. Halo-halo po yan. Ito po yung mga dahon ng mga kalamansi na kapag meron po mga ubo-ubo ang mga bata, ay pwede pong ilaga yan at ihalo sa kanilang pampaligo. Ganon din sa mga bagong panganak. Yan ang aking mga natutunan sa aking mga ninuno at sa aking nanay. Ito naman pong Christmas tree na to. Palamuti lang po ito. Ito po ay binili ko. Napakaliit lang. Parang ganito lang siya kaliit. Yan. Ganyan lang siya kaliit. Binili ko po yan ng 150 pesos noong 2014. At yan na po ang kanyang katawan ngayon. Pero kung yan po ay nakadirekta sa lupa, mataas na po yan. Pero andyan lang po sa paso at nilagay ko po yan sa sako. Tinambakan ko lang po dyan ng lupa. Medyo nakagamit na nga po tayo ng area ng kalsada, pero okay lang po yan kasi marami naman pong mga parking yung mga sasakyan sa side na to.
Kaya hindi naman po double parking. Kaya patuloy lang itong tutubo dito. Pero kapag tinanggal naman ng na sasakupan ng ating gobyerno, mga tauhan, wala naman pong problema. Wala po tayong magagawa dahil nga po hindi naman po yan legal na dyan ilagay. Yan. Aking mga halaman, mga kaibigan, ito lang po ang aking kaaliwan sa buhay ko. Mula po 2019 ay madalas lang po ako dito sa loob ng bahay. Hindi po ako masyadong lumalabas kasi umiiwas nga po tayo sa virus dahil kapag meron daw mga rare na sakit ay yan daw ang madalas nakapitan ng mga virus. Kaya nag-iingat po tayo. Yan po ang aking mga malunggay na tinanim sa plant box naman ng aking anak. Ayan, malalago po yan ng malunggay. Kaya saganang-sagana kami mga kaibigan sa malunggay. Walang problema sa malunggay. 2 apo na po ang aking pinainom ng malunggay. Siyempre nakakainom sila habang sila nasa sinapupunan pa ng kanilang nanay. Kasi nga, ang malunggay ay maganda sa katawan. Hanggang sa nanganak ang aking anak ay umiinom pa rin po sila ng malunggay. Ayan. Ulitin ko ulit. Ito naman po ang blue ternate. Kapag meron po kayo nito mga kaibigan sa inyong bakuran, sa lahat po ng hindi maayos ang tulog, ulit ko na naman pong sasabihin sa inyo na itong blue ternate, ang gagawin niyo po ay tatanggalin dito. Huwag pong isama ang tangkay. Yan, ganyan. 30 minutes bago po kayo matulog ay uminom po kayo nito kasi napakaganda po nito na pampatulog. Isa rin po ito sa aking iniinom sa aking breast cancer. At napakaganda po nito. Isa rin po sa nagpapababa ng blood sugar. Kaya ko po sinasabi kasi ang aking mga kapitbahay na tinuruan kong uminom nito kasi nga itong halaman na ito, ang buto ay galing po ito ng Palawan sa isang teacher na aking follower sa Facebook. Pinadalhan niya po ako through LBC. Yan, napakabait po ng ating followers na yon. At sinasabi niya sa akin, makakatulong ito sa aking breast cancer. Kaya, ayan, tinanim po ng aking mga kapitbahay din sa kanilang mga plant box. At ito po ay nandito sa plant box ng katapat kong bahay kay Ma'am Din. At ito po ay para sa lahat. Kasi kailangan po niya yung mainit na portion ng lugar. Kasi kung hindi po siya naiinitan, hindi rin po siya lalago. Yan. Kaya alam niyo po, napakaraming halaman na ginawa ng Diyos para po makatulong sa atin. Ito pa, ipapakita po ko sa inyo ng 2018 na nalaman kong ako may breast cancer. Ito, isa po ito. Di po ba damo lang po ito. Yan, chichirika po yan. Yan, ang chichirika. Ang lahat po yan, bulaklak, dahon, steam, ugat, ay pwede pong ilaga yan. At isa rin po yan sa aking iniinom, nilalaga para po sa aking breast cancer. Kasi lahat po ng mga nakaranas ng uminom yan ay naging maayos din naman po ang kanilang kalusugan. Kaya mga kaibigan, hindi po masama yung subukan natin. Kasi baka nga makatulong. Alam niyo po, ako naniniwala ako sa mga naka-experience na. At sa awa po ng Panginoon, ay maayos naman po hanggang sa nalaman ko na may yung serpentina. So, meron akong chichirika, may serpentina, may dahon ng guyabano, meron pong blue ternate. Ayan po. Malaki pong tulong ito sa aking physical na katawan. At saka ito pong blue ternate, pwede po nating ilagay sa ating mga sinaing para po maging blue rice. Pwede rin pong ilagay sa mga ulam, sinigang, ginisa. Kahit anong klaseng ulam, pwede po nating ilagay yan. At masarap po yan. Ginagawa din pong salad ito. Huwag lang pong isama yung tangkay. At bawal po ito sa mga nagpapa-breastfeed at saka
sa mga buntis. Take note po ha mga kaibigan, bawal po sa nagpapa-breastfeed at saka sa mga nagdadalang tao. Yan. Kasi kailangan po nating malaman yung mga hindi rin pwede. Kasi meron po talaga yung specific kung saan pwede at hindi pwede. Ayan mga kaibigan, kahapon po pagkatapos ko magpintura ng aming dingding, ako po ay naglaba. Ayan ang aking nilabahan at dito rin po sa aming terrace nakasampay. Kaya may sampay po dito sa area na kung saan ako ay kumikilos. Ang buhay po ay talagang masalimuot kung ating titignan. Kaya lang, kapag ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay ang mamutawi sa ating mga puso, ang lahat po ay nagiging masaya, nagiging madali, nagiging magaan. Talagang kailangan lang po nating tanggapin ang sitwasyon ng buhay at kung anong meron ay maging kontento po tayo. Yung bang wala na tayong hahanapin pa. Sabi ko nga po, sa aking edad na almost 61 years old, sa May 25 po ay 61 na ako, nag-uusap-usap po kami kagabi kasi meron po tayong mga mabubuting kapitbahay dito, mga kumarit kumpare din, na nagpakasal ng kanyang anak sa Maynila. Kaya naghanda po sila uli para naman sa mga kapitbahay. At ang inyong Lola Inday nga ang na-invite na mag-opening prayer sa salo-salo at lahat ng kapitbahay naman ay imbitado. Ang aking pamilya ay naroon din at salamat sa Diyos kasi ang Panginoon talaga ay napakabuti. At sa edad ko po na almost 61, nag-uusap-usap po kami ng mga senior citizen din kagabi. Nasabi ko nga, ang panahon natin ay parang naghihintay na lang tayo kung ano ang kasunod na kwento ng buhay natin kinabukasan. Kaya kailangan lang nating mag-enjoy, mga lola, mga lolo. Alam niyo po, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi hindi po ako pinapagod ng aking mga anak. Ngayong may mga pamilya na rin sila, tinayuan din nila yung kanilang mga obligasyon sa kanilang mga anak na wala pong nagpaalaga sa akin ng apo. Kung mayroon man po kayo nakikita ng mga apo ko sa aking content, yan po ay pinapasyalan ako ng aking mga apo at sasabihin, Lula, chat-chat tayo, Lula, sayaw tayo, YouTube, Facebook, mga ganyan. So nakakatuwa, pero hindi po talaga ako pinursige ng aking mga anak na papag-alagain ng kanilang mga anak. Kasi alam nyo mga kaibigan, pagod pa po tayo, hindi pa po tayo nakakapahinga sa pag-aalaga sa pamilya. Kaya itinuro ko po sa aking mga anak, kung gusto nyong magkaanak at pareho kayong magtrabaho, pwede nyong i-give up. Mag-give up ng trabaho ang isa para alagaan nyo ang inyong anak. Kasi gusto nyong magkaanak. Ngayon, kung hindi nyo kaya na i-give up ang inyong trabaho, huwag kayong mag-anak. Ngayon, kung kaya nyo naman kumuha ng mga kasambahay o yaya ng inyong anak, sige, go. Pero wag ninyong pahirapan ang inyong mga magulang para alagaan na naman ang inyong mga anak. Kasi magkakasala tayo sa Panginoon bilang mga magulang. Bakit? Kasi nakalagay po sa salita ng Diyos ang isang anak na babae o anak na lalaki kapag nag-asawa na sila iisa na, iiwan nila ang kanilang mga magulang para mag-build sila ng kanilang sariling mga buhay o sariling tahanan. So, ibig sabihin, kung ano po yung ginawa natin noon, ako nga po sa 5 anak, sabi ko, itong mga kamay na ito ang ginamit ng Diyos para palakihin sila, para alagaan sila, ingatan sila, at wala po akong inistorbo na mga magulang o mga in-laws para tulungan ako sa pag-aalaga. Kaya lang, yan din po ang aking pinapasa sa aking mga anak na mas maganda yung lumalaki ang inyong anak sa inyong piling, sa inyong mga kamay. Ma-recognize nila na yung nanay nila o tatay nila ang nag-aalaga sa kanila, hindi yung ibang tao na suswelduhan para magpalaki ng anak. Di po ba? Maganda po yun kapag sarili mo talaga ang mag-aalaga din sa sarili mong anak. So yun mga kaibigan, ang aming kwentuhan kagabi at talagang meron na pong mga sitwasyon din naman na talagang hindi rin makaayaw ang isang lola, di po ba? Pero
kailangan po nating sundin ang salita ng ating Panginoon. Kailangan po natin ituro sa kanila ang tama para hindi po nagkakasala ang anak at hindi rin naman nagkakasala ang magulang sa sitwasyon ay yun. Basta kung anong responsibilidad ng isang nanay o isang tatay sa kanilang anak, dapat sila ang gumagawa nun sa kanilang sariling pamilya. Ayan mga kaibigan, dami na po natin na pagkwentuhan. Alam nyo po, sabi ko nga po sa aking vlog kahapon, almost 41 years na kami ni Lolo Dodong na magkasama. At ito mga kaibigan, ang kanyang mga tools, mula nung nagsama kami, meron na siyang mga tools, martilyo, lagari, kung ano-ano na ang kanyang mga tools. At almost 41 years na rin po akong nag-iimis ng kanyang mga tools. So, ito yung panahon na napagod na po ako ng kakabuhat, kakaimis ng kanyang mga tools. Kaya nung nakaraang linggo, nakiusap na ako sa kanya, parang awa mo na kasi ang bibigat ng mga tools mo. Gawan mo na ng lagayan para naka-organize, alam mo kung saan mo kukuhanin ang gamit mo. So, yun. Ayan, medyo marami pang mga kalat-kalat dyan, pero at least na isa-isang lugar na lang ang kanyang mga tools. So, ayan po. So, medyo nakakaraos po ng konti, nakakahinga itong aming tawag dito, konting terrace. Kasi dito na rin po kami nagsasampay. Yan ang sampayan kasi nga po 'di ba? Itong dulo nito, itong may puting pintura, ay ito na po yung pagitan namin ng aking anak na pinagawa ko ng sarili nilang kwarto dyan sa garahe at komportable naman po sila at mga anak pa lang po yung aking manugang. Ayan po. Marami pong imisin araw-araw mga kaibigan, di po ba? Parang hindi natatapos, hindi nauubos ang ating imisin sa loob ng bahay sa araw-araw. Ayan pa, naghihintay pa ang loob ng bahay, naghihintay pa ang kusina. Pero enjoy naman po ang inyong Lola Inday kasi andito lang naman po ako sa loob ng bahay. Alam niyo po, since 2018, ako po ay narito lang palagi. Ang labas ko lang po ay pupunta sa church kapag umaattend po ako ng Sunday service. Pupunta sa clinic kapag kami ay nagpapa-check sa aming kilalang doktor. Pupunta lang po ng paminsan-minsan ang grocery o mall. Meron pong mahalaga na kukuhanin doon o bibilhin sa drugstore, ganon. At yung the rest po ng aking buhay since 2018 ay andito lang po ako sa loob ng aming tahanan. Ini-enjoy ko po yung aking buhay sa loob ng aming tahanan kasi kapag hindi po natin i-enjoy ang ating buhay sa loob ng tahanan, alam niyo po, malulungkot po talaga tayo at tayo po ay makakaranas ng boredom. Talaga pong magkakaroon tayo ng depression, anxiety, yan, yung mga ganon na damdamin. Pero ako po, salamat sa Panginoon kasi ako po ay talagang lumalaban sa mga ganon, sa mga boredom, sa mga anxiety, sa mga depression. Ayaw ko po yan. O ayan, meron din po akong isa pang pinagkakalibangan ng aking portable na sewing machine. Ayan, binili po yan. Binigay po yan ng anak ko na pera at binili ko po ng sewing machine. Ayan. Napakasimple lang po ng buhay mga kaibigan kung ating titignan. Kahit po andito ang aking mga manugang, andito yung kanyang kapatid, ang aking mga anak. Pero parang walang tao dito sa loob ng bahay. Andito rin naman si Lolo Dudong, si Bunso, andito rin naman. Kaya lang sa gabi at umaga lang kami ni Bunso nagkikita. Ayan po ang aming agahan ngayong umaga, nilagang saging. Meron po ditong pandesal. At okay naman po. Kumbaga, ang buhay ng tao, kapag wala na po tayong hinahanap pa o gusto pa sa ating sarili ng mga bagay-bagay, kasi sabi ko nga sa mga senior citizen, ano pa ba ang gusto natin sa buhay natin ngayon? Meron naman tayong bigas araw-araw, meron naman tayong pagkain, meron naman tayong upuan, meron naman tayong mesa.
kahit simpleng upuan, kawayan lang yan, o kahit ano pa, basta upuan, ay okay na po yan. Maging masaya na tayo. Kumbaga, hindi na po panahon ng pangarap. Tingnan nyo mga kaibigan, hindi ko ito pinagyayabang kasi wala namang dapat ipagyabang dyan. Yan yung mga bagay na inipon-ipon ko nung mga bata pa ang aking mga anak. Ngayon, tuwing may gusto sila dyan, kukuha lang sila dyan. Kasi nga, inipon ko yan para sa kanila. Hindi ko yan inipon para i-display lang dyan. Kaya sabi ko, ngayong may mga pamilya na sila, kumuha na sila dyan, kuhanin na nila lahat dyan kung ano ang magustuhan nila. Kasi inipon ko yan ng mga panahon na bata pa sila para pag nagkapamilya sila, meron na silang gamit at hindi na po sila bibili. Yan po ang meaning ng mga bagay na yan kung bakit tinitikha ng isang magulang. Ako po ay ayoko nga naka-steady yan dyan na parang pang-display lang. Minsan kapag may mga kaibigan tayong malalapit sa ating puso o mga kamag-anak, ay kumukuha po ako ng laman dyan para iregalo ibigay. Kasi aanuhin ba yung mga bagay na yan? Pag namatay po ang isang tao, hindi naman po yan madadala sa kabilang buhay. Ang mahalaga ay may napasaya po tayong mga damdamin. Kasi hindi naman lahat ay nakapag-ipon ng mga munting mga bagay na ganyan. Kaya kapag may nabibigyan po tayo, tapos ituwang-tuwa, masaya na po tayo doon kasi may natuwa. Alam niyo mga kaibigan, ang buhay sabi ko nga sa bawat araw na nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, sa bawat araw sa pagising natin, pag gumigising ako sa umaga, nag-iisip ako, Lord, ano naman ang pwedeng gawin ngayong araw? Yung gagawin na hindi lang pang sarili, kundi ano ba ang maipapasa ko sa mga tao, sa mga bagay na ginagawa mo sa buhay ko. Siyempre po, dito sa ating YouTube channel sa panahon ito, dahil wala pa naman po akong kapasidad na tumulong sa financial, sa mga humihingi ng tulong na ating mga kaibigan. Ang una ko pong kayang itulong ay prayer. Pangalawa ay yung joy ng Panginoon. Na nakikita niyo po yung aking mga content. Masaya lang ako at totoo po yan na masaya ako kasi kapag nasa atin po yung joy ng Panginoon, ay masaya po tayo kapag meron po tayong ginagawang mga bagay. Kaya po yung aking mga pang-good vibes dyan sa aking mga shorts videos, talaga pong joy ni Lord dyan na gusto ko pong ipasa sa inyo na maging always positive thinker po tayo. Ang buhay po ay maiksi sa panahong ito. Paiksi ng paiksi ang buhay. Gawin na natin yung mga bagay na pwede pa nating gawin. Sabi ko nga, kung sa panahong ito ay bagay pa sa atin na magsuot ng maong na may mga butas-butas, gawin po natin. Kasi doon sa panahon na bigyan pa tayo ng Lord ng buhay na hanggang 80 years old, hindi na po natin makarry yan. Okay, mga 70 plus. Kapag medyo ang katawan po natin ay hindi na po kagaya nung sa panahon ngayon na medyo maisa-isa pa ang forma. Kahit man po magsuot tayo ng maong, may mga sitwasyon na po ako nakikita na hindi na po bagay. Kumbaga sa panahong ito na medyo bagay pa, carry pa natin, gawin na po natin. Para wala po tayong pagsisisihan o maisip na, ay sayang, hindi man lang ako nakapagsuot ng ganyan nung bata pa ako. Hindi ko man lang nagawa ang mga bagay na yan nung bata pa ako. Kasi minsan, yung bang sitwasyon na ayoko nga gawin yan. Pero, hindi po habang panahon ay ganun ang damdamin mo. Darating at darating ang panahon, ay gusto kong gawin yan. Kaya lang it's too late. So, habang hindi pa po huli ang lahat, kung yan naman ang makakapagpasaya sa damdamin, gawin po natin. Basta wag lang po tayong lumagpas doon sa kalooban at salita ng ating Diyos. Ako po ay, nakita niyo naman po, sumasayaw-sayaw po ako sa aking content. Kasi gusto ko po kayong pasayahin, lalo na po yung aking mga kapwa lula
at ang ating mga lolo dyan na nakakapanood ng aking content. Kaya nga po medyo binabalikan ko po yung mga design na sayaw, kanta ng mga kapanahunan natin o kapanahunan pa ng ating mga lolo't lola para po ma-relate o mabigyan ko man lang ng konting ngiti sa puso ang aking mga subscribers na narito. At hindi naman po lahat lang ng aking mga kapwa senior citizen ang natutuwa. Meron din pong mga bata dyan. Ang pinakabata po na nandito po nanonood sa aking channel dahil nilalagay naman po yan ni YouTube ang edad. Nagsisimula po sa 13 years old hanggang sa 65 plus years old. Pero mostly ng aking mga viewers ay ang edad po ay nasa 45 years old hanggang 65 plus years old. Kaya po, ganyan ang aking content na mga sayaw-sayaw na mga pangsinauna kung minsan kasi yan po ang sayaw sa panahon ng mga subscribers ko na nandito, naka-senior citizen ko. At sa mga bata na nandito sa aking YouTube channel na nanonood, maraming salamat po sa inyo. Ibig sabihin, kapag ang inyong mga lola ay malungkot, ipakita nyo ang aking ginagawa dito sa aking YouTube channel bilang senior citizen. Nasasabihin nyo sa inyong lola, tignan mo ito lola na rin ito pero masaya lang siya. Kasi meron po na tayong mga kaibigan sa social media, nagsishare ng ating mga content ng ating mga videos. Tapos meron po nagsabi sa akin, Lola, alam niyo po, share ko po ito kasi ang lola ko ay malungkutin. Gusto ko pong makita niya na kayo nga po, lola na rin, pero masaya kayo. O di po ba? Yan yung joy na gusto kong ipasa sa inyo. Salamat mga apo, salamat mga anak. Kung kayo ay nanonood at naibabahagi nyo sa inyong mga lola at mga lolo ang aking content. Kasi kailangan po talaga na maging masaya na ang mga lola at lolo sa panahong ito. Kasi marami na po tayong natapos na mga obligasyon sa buhay, sa pamilya, sa ating lugar, kumbaga lahat sa ating mga kabarangay, sa ating mga kapitbahay, mga kapwa-tao. So, yung sarili naman po natin, ang enjoy natin ngayon. Kasi yung mga bagay po na ating kayang gawin noon, ay hindi na po natin kakayanin sa panahong ito. Ako po, ang aking buhay ngayon, ang aking kapakinabangan na lang sa panahong ito ay prayer, magbahagi ng salita ng Diyos, magtumulong kung ano ang kakayanan pa dito po sa aming mga kapitbahay na para na aming kamag-anak. At pwede po tayong gumawa o kung ano man ang meron tayo sa ating mga tahanan, ay pwede po tayong gumawa ng mabubuting bagay. Kung ano po yung pwede nating ibahagi pa, i-share pa na meron tayo. Sabi ko nga, pera lang ang wala sa amin na hindi ko kayang ibahagi sa mga humihingi ng tulong. Pero kung ano po yung meron naman kami, kung ano man ang meron dito sa loob ng bahay namin, kayang-kaya ko po yan na ibahagi sa humihingi. Kaya mga kaibigan, ang buhay po ay sadyang napakaganda, napakasaya. Masarap po mabuhay sa mundong ito kapag tayo po ay lumalakad sa kalooban ng ating Diyos. Hindi po sa ating kalooban lang. Ang buhay na ito ay hindi po natin pag-aari. Ito po ay pag-aari ng ating Panginoon. Kaya kung ano man ang nais ng Diyos na ipagawa sa ating mga buhay para mag-glorify siya, mabigyan siya ng parangal, maluwalhati ang kanyang dakilang pangalan, gawin po natin ang bagay na ito kasi napakalaking pribilehiyo po sa buhay natin bilang isang tao, lalo na sa isang mga may edad na nakagaya ko na wow, binibigyan pa tayo ng chance ng Lord na makagawa ng mga bagay na magaganda, mabuti, masaya sa ating mga kapwa-tao. Ako po ay masaya sa pagbabasa ng Biblia, sa pagbabahagi ng mga kabutihan ng ating Diyos. At yan lang po ang kakayahan na sa panahon ito. Kasi nga po mga kaibigan,
Nung nakaraan nga pong linggo ay 7th birthday po ng aking isang apo, yung aking katsatsa na apo kong lalaki ay nag-birthday po siya at ang isa kong manugang nga ay yun ang nagregalo sa kanya ng isang pa-swimming sa resort. Andun po sila, andun ang aking mga anak. Pero ako po ay hindi pumunta. Si Lolo Dodong ay hindi rin dahil malabo na rin ang mata at wala na rin hilig sa paglangoy. At hot spring naman po yan dyan sa Pansol. Ako po ay hindi pumunta kasi ayoko pong madistract yung saya ng aking pamilya. Kasi ang akin pong karamdaman ay wala pong pinipili ang puso. Masaya ka, bigla pong aatake. Malungkot ka, biglang aatake. Wala kang pakialam sa mundo, biglang aatake. So, kapag ganun po ang mga sitwasyon ng atin nararanasan sa buhay, tayo po ang nag-a-adjust. Kasi baka atakihin naman ako doon, tapos matataranta lahat ng mga tao doon, mga bisita, pamilya, yun po ang iniiwasan ko. Kaya yan mga kaibigan, kumbaga, sa bawat araw, habag ng Diyos kung bakit ako nagigising, kung bakit ako nabubuhay. Kaya tulungan po natin ang ating sarili na maging masaya kasi sabi ko nga, hindi naman bababa ang ating Panginoon para sabihin, uy, really, halika, magkwentuhan tayo ng masaya. Hindi po ganun kundi sa salita po ng Diyos tayo nakabase. Ngayon, kapag ang joy ng Panginoon ay nasa puso natin, masaya po tayo. Tingnan niyo po, ngayong umaga ay nakapagtsaan na po ako nitong dahon ng blue ternate. Tapos mamayang gabi po, iinom po ako ulit nito before 30 minutes na ako ay matutulog. Wala pa pong 30 minutes yan, hindi ko na po yan namamalaya, nagigising na po ako yan. Tapos magigising po ako yan mga around 4 a.m. Tapos after mga 15 minutes o 10 minutes tulog po ako ulit yan. Gigising po ako ulit ng mga 7:30 o 7:20 ng umaga. Dahil napakaganda po nitong halaman na to, nagbibigay po ito ng magandang tulog. Alam niyo po, tayong mga may edad na, karamihan po ng may edad, sabi nga nila, ay parang manok na ang tulog, kunting idlip lang ay gising na. Pero kapag tayo po uminom nitong blue ternate, aayusin po niya, tutulungan po tayo para maging maayos ang ating tulog. At kailangan po natin ang maayos na tulog mga kaibigan kasi yan po ang nagbibigay sa atin ng magandang kalusugan at lakas ng ating katawan. Lalo na sa mga nagtatrabaho, kapag tayo po ay puyat, hindi po maayos, hindi po maganda, hindi po matino ang resulta ng ating trabaho. Lalo na po yung mga nasa pabrika. Kaya kailangan po natin ang maayos na tulog. Kumbaga, iwas din sa Facebook o gadgets. Kapag oras na talaga ng tulog, matulog na. Ito pong aking cellphone, wala po itong patayan. Akala lang nila ay magdamag akong gising. Hindi po. Kaya wala na pong patayan ito kasi minsan makakalimutin na tayo doon sa ating mga tawag dito. O, kita nyo na, nakalimutan mga password natin yan. Kasi ulit-ulit na lang pong binabago ang password nito kaya sabi ko wag nang anuhin. Ngayon, naalala ko na po yan, ang password ko, pero mas maganda po yung naka-on lang yan para wala na pong problema. Yan mga kaibigan, basta ako lagi ko pong sinasabi, ang buhay po ay hiram sa Diyos. Meron pong may-ari ng buhay natin. Anytime ay pwedeng kuhanin ng may-ari. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya habang narito pa ang buhay na ito, ay pasalamatan natin ang Panginoon at gamitin na po natin sa tama. Kung may problema, lumuhod at sabihin sa Diyos ang problema at maghintay sa tugon ng Panginoon. Kapag nalulungkot, kapag nakakaranas ng spiritual dryness, kantahan po natin ang ating Panginoon. Worship lang po sa ating Diyos para po bumaba ang presence ng Holy Spirit para muli po tayong makakaranas ng joy at ng kalakasan. Ganun lang naman po kapag may spiritual dryness po tayo, mag-worship lang po tayo sa Panginoon at magbasa ng salita ng Diyos at manunumbalik po uli yung joy ng ating
puso ng ating pananampalataya sa ating Diyos. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na lang po ang aking video. Gusto ko lang po talaga makipagkwentuhan sa inyo. Nawa po sa makakapanood, makakarinig ng aking kwento, nawa po ay maging pagpapala ito sa inyong lahat. Isa pong magandang araw sa inyong lahat. At wala po akong ibang dalangin kundi patuloy po tayong gabayan, patnubayan, samahan, ingatan at pagpalain ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.